Sa darating na halalan, pipiliin ko mga matitino. De Angelo Bam Aquino, Kiko Mendoza Espirito, Brosas at Franz Castro, dalhin sa Senado. Sina Bato, Aimee at Bongo, kasama ang mga trapo. Kasama ang mga trapo, wag na nating iboto. 1, 2, 3, hello ICC, pasok na kayo dali. Wag papatay-patay, baka tumakas si tatay. DDS ni Duterte, di na mapakali. Sila ay mayayari dahil bagsak na kanilang hari. Sa pagpili ng kandidato, maging matalino. Isipin ang hinaharap, wag iboto ang mga kurap. Isang magandang gabi, magandang umaga po sa inyo lahat mga kababayan. Ito pong si Senador Bato de la Rosa ay nagpapanik na naman. Patungkol po sa ICC as usual dahil nga po sa sinabi ng Department of Justice lately na handa nang makipagtulungan at makipag-ugnayan ang Department of Justice sa ICC. Lalo na po sa investigasyon ng ICC mga kababayan. Dito po na high blood, nagpanik, ito pong si Senator Bato de la Rosa. At ngayon, aktibo na naman na nagpapahayag ng kanyang mga saluubin na ramdam natin at kitang-kita po na ninenerbyos si Senator Bato de la Rosa mga kababayan. Sabi niya, come on in. Sabi niya, we will go to the Supreme Court and we will seek judicial relief. Yan po ang kanyang mga sinasabi. Ano pang sabi niya? Go away. You don't have business here in the Philippines. We can handle our own thing. Parang ganoon po yung pagkakasabi niya. So mga kababayan, ito po ay maliwanag na ang pinapakita po nito ay ang pagkakabahala na lampas sa kanyang ulo na po ang kanyang anxiety level mga kababayan. Takot na itong si Bato de la Rosa, ang kanang kamay ni Rodrigo Duterte noong pong pinatupad ang peking giyera kontra droga mga kababayan. Bago po ang lahat, gusto ko pong i-shout out kayo, ang aking mga manunood, ang ating mga followers and subscribers, both sa Facebook at sa YouTube. Marami pong salamat sa inyong pagsuporta sa ating channel mga kababayan. By the way, shout out nga po kay kasamang Angelo Mababa. Diyan po sa Belgium. Maraming salamat kaibigan. Ingat po tayo lagi dyan. Ganun na rin sa iyong pamilya and friends. Balikan po natin itong si Senator Bato de la Rosa na sobra na po ang kanyang anxiety level. Mas mataas pa sa kanyang ulo mga kababayan ang kanyang pagkakabahala. Dahil napaka-uncertain po. Hindi po natin alam kung kailan papasok na lang ang International Criminal Court through the Interpol or International Police. Alam naman po natin mga kababayan na hindi mismo ang ICC ang papasok sa Pilipinas, kundi ang mga pulis. Interpol ang tawag po dyan, International Police, na makikipag-ugnayan sa ating local counterpart, ang Philippine National Police, para ipatupad ang arrest warrant na manggagaling sa International Criminal Court. Nako mga kababayan, malapit na pong ma-checkmate
ang Davao Group, ang grupo nila dating Pangulong Digong, sila Bongo, sila Bato de la Rosa, malapit na po sila. Andyan na po, sigurado. Malapit na pong madampot ang mga taong kumitil sa buhay ng ating mga napakaraming kababayan. At marami pa po dyan ang mga inosente na nadamay, pati mga kawawang bata, mga walang kamuwang-muwang na bata, na pasama dito po sa peking giyera kontra droga, mga kababayan. Hindi po ito mapakali dahil hindi po certain ang kanyang future. Kahit man manalo siya, o alam naman po natin tagilid na po siya ngayon. Kahit na po manalo siya sa pagkasenador, kung andyan naman ang arrest warrant, wala din po. Wala naman po siyang immunity as senator. Marami na po sa ating mga kababayan ang namulat at natuto, nagising sa kanilang mga pinaggagawa na hindi makatao. Ito po ay makaanimal sa pagpaslang ng more or less 30,000 na buhay ng mga Pilipino. Hindi man nila pinagbigyan na mabuhay, na magbago ang mga taong ito. Dapat pinaghuhuli na lang kung talagang meron silang katibayan. Hindi ang yung pagpatay sa batas ng Diyos. Abay, sila po'y nagkasala. Diyos lamang ang may karapatang kumuha sa mga buhay na ito, sa ating buhay, mga kababayan. Ang alam nila ito ang tama, ang alam nila ito ang mabuti, hindi na nila inisip ang human rights, karapatang mabuhay. Hindi nila sila binigyan ng pagkakataong magbago, mga kababayan. Kaya ngayon, matapos nilang gawin ito, itong hindi tama na approach sa pag-deal, sa pakikipag-deal sa illegal na droga, ito pong ginawa nila. At ang masakit niyan, mga kababayan, ang dami po nilang pinaslang, pero ang totoo pala, base sa mga hearings, mga investigasyon sa Kongreso, base sa Kongreso, meron pala silang kinalaman sa pinagbabawal na gamot. Sila pala ang protektor sa mga hari, sa mga lords na pinagbabawal na gamot. Is this fair? Tama po ba ito? Hindi. Hindi ito tama. Binudol nyo ang taong bayan, pinalabas nyo na kayo ay kontra sa droga, pero ang totoo niyan, kumita pala kayo dyan. Ang totoo niyan, ito palang ginamit nyo para mabawasan, maalis ang inyong mga karibal, mga kakompetensya sa pinagbabawal na gamot. Kaya panahon na ng taong bayan naman ang maningil sa inyo. Since ang hustisya natin sa Pilipinas ay matagal na patay, kaya inilapit ito sa International Criminal Court. Kaya tayo nagpapasalamat sa mga proponents o sa mga naglakad ng kasong ito sa ICC. At number 1 na dyan, na ating pinapasalamatan ay si dating Senador Antonio Trillanes, Gary Alejano, and mga kasamahan. Salamat. Para naman makamtan natin ang hustisya laban sa mga grupong ito. Mga kababayan, ayan, takot na po siya. Dahil hindi niya rin po alam kung kailan darating ang posas para po siya ay damputin, para po siya ay ma-ship
patungong The Hague, Netherlands. Mga kababayan, suportahan po natin ang International Criminal Court. Suportahan po natin kung ano man ang move na gagawin ng Marcos administration dito. Dahil ito ay para sa ating mga kababayan na inabuso, na kababayang kinitil ang buhay, na walang kalaban-laban. Tayo naman ang maniningil sa mga grupong ito. At tayo'y nakikipag sa bayang sumisigaw sa mga pamilya ng EJK ng hustisya laban sa grupo ng Duterte na siyang salarin sa peking gyera kontra droga. Mga kababayan, maraming po salamat sa inyong panunood. Isang magandang gabi, magandang umaga sa inyong lahat. Agbyag ti Pilipinas, agyaman na kada kay amin, gagayem.